lumipat pala kami ng apartment. Ang problema, unfurnished siya. Ngayon, nakalipas ng mga ilang buwan, napuno na namin siya ng gamit. Sobra-sobra pa nga. Pero ito na yung kwento na kung paano namin napuno yung apartment namin na hindi ko magastos na kahit segundo lang. Ito ay puro pa. Our very first apartment was not that great for the price we're paying. One house shared with 4 strangers. Sharing a house with more people is complicated. Dirty dishes, messy place, and missing food. Wait, what? We stayed in the same apartment for 14 months until we need to move. Our kids is arriving in 3 months, so we need a place that we can call our own. Easily, the first place I want to move to is Downtown Vancouver. Classic, elegant, and basically epic. But I soon realized it will be too expensive. So we started searching for more apartments in Facebook Marketplace. And find no luck. Until my wife find one interesting bedroom apartment nearby. In the east side of Ladner Town. Quiet neighborhood, garden view, nearby school, and most importantly, still price. There was a strange feeling as someone whispered in my ears. This is the place. So, we signed the contract, packed our things, and moved with our few items. There will be a problem. Of course, it's unfurnished. Aside from the fridge, table, 4 chairs, the apartment was basically empty. We are surrounded by these 4 walls, cold floors, and no place to sleep. So, how can we make this place feels like our own? I went in the internet, searching for the basics. A bed, a sofa, some shelves. But the more I look, the more frustrated I become. Everything was too expensive, so I stopped and think, how can we turn this apartment without draining our savings? For the few days, we focus on cleaning the area first because even it's empty, a clean and welcoming space can feel entirely different. Then, answer came unexpected. We came across this old couch sitting outside the neighborhood that says, it wasn't perfect, but the place already felt warmer. That moment sparked an idea. If one free item could change the way our home felt, what if we could find more? So we joined local giveaway groups online. At first, we are shy to ask, but soon enough, people started to offer us things until we collected enough items and our apartment transformed. Every item had its own story. A TV from a retired couple, a printer from the university student, a carpet from the family moving out, a queen-size bed from a family downsizing. This space was slowly becoming a collection of kindness from strangers. Each piece we brought in wasn't just a furniture. It was a reminder that we don't need to buy everything brand new to create a home. What mattered the most is how we arrange them, how we use them, and the memories we start building around them. Little by little, this place became our new home. From 49,000 to 70,000 pesos a month, the rent didn't just buy us space, it gave us a chance to build a real home. And the truth is, a home is not measured by the price of the rent or the fancy furniture inside. A home is about the life you create inside it. Good morning guys. So papakita ko lang sa inyo. Ito yung apartment namin dito sa likod. So yun yung entrance, nandun yung main house. Then dito kami sa likod, which is para siyang basement. So ito yung garden.
So, hindi kami nag-garden dito. Hindi kami marunong. Pero ito, may garden dito. Pag summer, maganda dito tumambay. So, tara, pasok tayo sa patio. So, as I was saying, ito dati, open yan. So, ginawan lang na may-ari ng walls. Which is, napakaganda. Kaya lang, napakakalat. So, dito sa labas, dito namin nilalagay yung mga extra gamit na nakukuha namin. Tapos, pinapadala namin sa Pinas. Which is, kung makikita nyo, yan, LBC box. So, kinukolekta lang namin yung mga nakukuha namin. Yung mga extra, pinapadala namin sa Pinas. Ito, last time may nakita kaming Samsonite. So, Samsonite luggage, dalawa yan. Tapos may extra pa doon. Medyo old school siya pero maganda. Alam naman natin magandang brand yung Samsonite, di ba? So, may mga bikes din dito. Ito, bikes. Yung mga helmet. Nakuha namin ito nung spring cleanup eh. Tapos, car seat. Kailangan namin yan kapag may sasakyan na kami. Boots, nakuha ko rin yan nung spring cleanup. Ito yung bola. Kita nyo, Nike pa to. Nakita ko lang yung spring cleanup. Kinuha ko. Microwave. Yung Wagon. Yung Wagon, dala namin yan. Galing Pinas yan. So, ginagamit namin yan. Ito mga foods na nandito, pinapadala namin yan. Galing yan food bank. Oh, may mga blender pa. Oh, Hamilton Beach. Mahal na brand to. Pinapamigay lang dito. Car seat. Ito ginagamit namin kapag nakikisabay kami kay Tita Connie. So, ito yung patio namin. So, tapos na tayo sa patio. Pasok naman tayo. Dito. Sa living room. So, ito yung living room namin. Empty to Empty to nung pumunta kami dito or nung nagsimula kami dito. Ang meron lang is yung fridge, yung lamesa na round na yan, and ayang 4 na upuan. Lahat ng makikita nyo dito, hindi namin binili. Wala kaming ginastos dito, guys. It's either dinonate sa amin, pinamigay, or nakita namin ng spring cleanup. So, ito yung memorable. Ito yung nakita nyo kanina sa video na nakita namin doon sa tapat ng bahay namin, which is first day namin, namumroblema kami ni Cheng kung saan kami matutulog kasi walang kama. So, nakita namin to with my friend's help, si Vince. Shoutout sa'yo, Vince Press. Napakabuti mong tao. Binuhat namin to, papasok dito. Tapos siguro mga 2 weeks. 2 weeks kami o 3 weeks kaming natutulog dito. Kasi walang kami. Wala, empty talaga to. So, everything na makikita nyo nga dito is pamigay lang. So, simulan natin Ayan, yung Shurak na yan, pamigay. Yang makikita nyo mirror high, pamigay, bigay din sa amin yan. So, moving forward, ito. Upuan, which is bigay sa amin din. Ito. Yung carpet, bigay din sa amin to. Alam nyo ba, nung dumating kami dito, which is talagang winter, sobrang lamig ng floor. Namumroblema kami, gusto na namin magka-carpet. Tapos nung spring cleanup, sakto, natsambahan namin, may nakuha kami carpet. Which is, napakaganda pa. IKEA yung brand yan. Eto, bigay sa amin ni Titas. Bigay sa amin to ni Tita Shirley. Dito namin nilagay mga foods. Tapos dito yung arts ni Brie, dito siya gumagawa ng arts. Medyo messy, pero okay lang. May kasama tayong bata sa bahay Etong printer na to, siguro pang ilang printer na to ni Cheng na nakuha. Let's say siguro 7 to 10 na 10 na. Yan. Lamesa galing sa previous work ni Cheng, bigay sa kanya. TV nandyan. Etong mga toys nakuha namin sa spring cleanup. Mga branded, mga Paw Patrol, mga gusto ng mga anak namin yan. Actually binawasan na nga namin kasi hindi na masyado nilang nilalaro Yan. Lamps. Tapos punta tayo ng bathroom. So ito yung bathroom namin. Yan. Medyo makalat kasi hindi naman lalaki tayo, hindi naman tayo masyado naglilinis. Sink. Tapos toilet. Ayan, toilet. Kaya lang, maliit lang yung namin Maliit lang ang shower namin. Ito yung shower namin. Walang bathtub. Naghanap ng mga bathtub yung mga anak namin, kaya lang walang bathtub So, here we go sa kitchen. So, kitchen namin, kung makikita nyo, parang iskinita lang, napakaliit.
Yan, kitchen. Oh, air fryer. Bigay sa amin yan, no? Nakuha lang namin, no? Actually, nasa Pinas pa lang. Gustong-gusto na namin magka-air fryer. Tapos, dito, pinapamigay lang nila. Ang ganda nito. Gamit na gamit namin yan. Yan, stove, microwave. Microwave, nandito na pala yan. Tapos, lahat ng mga kitchen na yan, na kitchen stuffs, hindi namin binili. Bigay lang sa amin yan. Yan. Dito kami kumakain. Wala palang pasok ng mga anak namin kaya wala akong kasama dito sa bahay. Yan. Laundry. Dito kami naglo-laundry. So, doon sa kabila is yung roommates namin. So, we always keep this close. So, guys, pasensya na kayo. Kakatapos ko lang kasi maglaba. Messy to. Yan. Bigay din sa amin to. And, ito nga pala. Simula nung dumating pala kami dito, hindi kami bumili ng mga gamit nung mga anak namin. Well, bumili kami pero iilan lang yun, dagdag lang yun sa mga kulang nila. Lahat ng mga nakikita nyong post ko or mga outfit ng mga anak namin is pamigay lang. Mga branded, grabe. Ang babait ng mga tao dito. Ang yayaman, ang mga grabe. Yung mga items sila dito parang disposable. Parang pag nagsawa na sila, kahit medyo bago pa, papamigay na nila kahit branded. Grabe ang yayaman. Kung sa atin yan, inukay na or binenta na ulit as pre-love items, diba? So ngayon, papakita ko sa inyo yung room namin. So, ito yung room namin. Kitchen, room. Tapos living room. Yan lang, napakalit lang na ito. 1.7 binabayaran namin dito, guys. 1.7 o sa peso is let's say peso 70,000 peso. So eto, pasok tayo sa room. Yung kwento ko lang yung dumating kami ni Cheng dito sa Canada, ang dala lang namin na gamit is 2 maleta. Ito, tsaka ito. Pero ngayon napakadami. Ngayon kung lilipat kami ng province or hindi na namin alam kung saan pagkakasya itong mga gamit na to. So ito, queen size bed. So yung natutulog kami sa sofa. Eto, ginawa namin storage area. Pero may nakaabang dito na mga parang karton. Nakakarton lang kami dati. Tapos eto, binigay sa amin to. 2 bed siya, pinagpatong lang namin. Magkaibang tao ang nagbigay sa amin yan. So, yan. Pati itong mga bedsheet branded. Parang Kate Spade ata to. Tingnan natin kung anong brand to. Steve Madden. Kita mo, Steve Madden pinapamigay dito. Yan. Electric pound. Lahat to, pinamigay lang sa amin yan. Ito, dito yung gamit ko. Tapos yung mga bedsheets namin. Gusto namin mag-upgrade ng apartment. Gusto namin 2 bedroom. Kaya lang sa ngayon, ang mahal ng renta dito sa British Columbia and hindi pa kami sure kung mag-i-stay talaga kami dito. Kasi nga, ang hirap ma-PR dito sa area namin. So, we're planning na kung saan man kami mapuntang na ibang province, mas cheaper doon, mas makakaipon kami. Pero right now dito, hindi. Magtitiis talaga kami dito. So, hindi kami makakaalis. Kahit gusto namin, mag-upgrade, hindi rin kakayanin ng budget. Sobrang mahal ang renta dito. Yung 2 bedroom ata, nasa 2,000 mahigit na. So, saan kami kukuha nun? 'Di ba? 1.7 nga, nahihirapan na kami. What more kung lulupat pa kami. So, ang only option namin para maka-upgrade kami ng house is lumipat kami ng ibang province. Pero, let's see. So, I'll see you guys in the next video, ha? Let me know kung ano tingin nyo sa apartment namin. Alam ko, mahirap kami dito, pero we're trying our best to provide, no? To provide to our family, to our kids, to keep them happy. So, see you guys. Bye!